Maria! Nakita ko ang Panginoon at nakausap ko pa. Maria! Huwag kang maingay. At baka marinig ka ng mga Hudyo. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Baka namamalik mata ka lang. Hindi, sa katunayan nga pinasunod kayo sa akin para sabihin sa inyo na siya ay nabuhay na. Kung gayon ay natupad na ang sinabi niya, kaya dapat tayo magsaya. Tayo na. At ibalita natin sa ating mga kasama pangyayaring ito. Baka guni-guni nyo lamang yon. Hindi ko. Kitang-kita namin ang bumabas sa libingan. At lumabas si Jesus. Nakakasilaw ang kanyang mukha. At simputi ng busilak ang kanyang mga damit. Ano ang ating gagawin, mga kasama? Kailangang huwag kumalat ang mga balitang ito. Puno kayo pa. Hayan na ang mga saksi. Ang ipagsabi natin, nabigyan natin sila ng salapi. At ipasabi natin na ninakaw ng mga alaga ang bangkay ni Jesus. Talagang maaasahan ka man. Kapitan, halika. Narito ang salapi. Tanggapin niyo. Ipagsabi ninyo na nagpunta sa libingan ang kanyang mga alagad at ninakaw ang kanyang bangkay. Maliwanag ba? Opo. Ngunit, Ano yun? naiwan namin doon si Kapitan Longheno. At hindi namin alam kung nasan siya. Eto, ibigay nyo sa kanya. At sabihin ninyo ang aming bilin. Paano kung di niya tanggapin? Pwes, kayo na ang bahala sa kanya. At sa inyo na rin mapupunta ang mga salapi niya. Huwag kayong mag-alala. At kami ang mananagot kapag ang mga bagay na ito ay nakarating sa gobernador. Maliwanag ba, Kapitan? Opo. Lakad na. Alada po kami. Kapitan! Nagtungo kami sa bayan at nag-ulat sa mga punong saserdote. Narito ang salapi at pinabibigay nila. Ano ibig sabihin ng salaping ito? Madali lang, Kapitan. Ipamamalita lang natin na ang bangkay ni Jesus ay ninakaw ng mga alagad niya. Yun lang. Hindi ako makapapayag. Ang katotohanan ay katotohanan. Natatandaan niyo ba? Nang ulsin ko na sibat ang tagiliran niya at napatakan ng dugo ang aking mga mata. Biglang luminaw ang paningin ko. Hindi ko pinansin na yun. Ngunit ang muli ko sa nakitang nabuhay, ako'y naniwala siya nga ang anak ng Diyos. Ngunit, Kapitan, napakalaking halaga nito. Hindi ka ba nangihinayang? Hindi matutumbasan ng salapi ang kasiyahan at kagalakan na darama ko ngayon. Kaya ipamamalita ako sa bayan ng lahat. At ako ang buhay na saksi! Kung ayaw mo ng salapi, ay maaari bang manahimik ka na lang? Ikaw ay isang Romano at hindi mo kababayan si Jesus. Ako nga ay isang Romano. At iba ang ating paniniwala. Ngunit ngayon, napatunayan kong siya nga ang anak ng Diyos. Kaya walang makapipigil sa akin. Kahit ikamatay ko ba? Kung gayon, narito kamatayan na pipigil sa'yo! Mga kawal, itapon sa absakan ng bangkay niya. Naaalala ko pa ang sinabi niya, mabubuhay siyang muli. Pagkaraan ng 3 araw. Subalit ngayon ang 3 araw. At hanggang sa mga oras na ito, ay wala pa rin tayo nakikitang Jesus sa buhay. Mismong mga kasamahan natin nagtungo sa libingan, ay nagsabing nawawala ang bangkay. Ninakaw daw ng mga Hudyo.
Ano bang mga bagay ang pinag-uusapan niyo? Ginoo, kayo lamang po yata ang dayuhan dito sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na nangyari doon. Anong mga bagay? Tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita. Sa harapan ng Diyos. At maging ng mga tao. Isinakdal siya ng mga punong saserdote at mga pinuno sa Judea upang mahatulang mamatay. At siya ipinako nila sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yun. 3 araw na ngayon mula na mangyari ito. Nabigla nga kami sa ibinalita ng mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw sila nagtungo sa libingan. Ngunit hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus. Nagbalik sila. At ang sabi, nakakita sila ng isang pangitain. Isang anghel na nagsabing buhay si Jesus. Nagtungo pa doon ang 2 kasamahan namin. At ganon din ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Kay liit ng inyong pananalig. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng propeta? Hindi ba ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? Tandaan ninyo, ang lahat ng nasusulat sa kasulatan ay tiyak na magaganap. Ginoo, mukhang malayo pa ang inyong lalakbayin. Palubog na ang araw at dumidilim na. Ang mabuti siguro, doon na muna kayo sa amin tumuloy. Oo nga, mapanganib pa naman sa daan lalo kapag gabi. Tayo na sa bahay. Tuloy po kayo, Ginoo. Maupo muna po kayo at magpahinga. Maghahanda lang kami ng makakain upang magutom natin. Ginoo, tayo na pong kumain. Si Jesus. Si Jesus pala ang taong iyon. Kaya pala ganun na lang ang ating pakaramdam. Habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang tungkol sa kasulatan. Tayo na't bumalik ngayon din sa Jerusalem at ibalita sa iba nating mga kasama. Balik sa Jerusalem ang 2 alagad. Nadatnang nilang nagkakatipon ng mga alagad at ang ibang mga kasama nila. Maliban kay Tomas, na noon ay nagpaibang bayan pagkaraang ng Pasko. Nakapinid ang mga pinto ng bahay dahil sa takot nila sa mga Hudyo at isinalaysay ng 2 ang nangyari sa daan patungong Imaos at kung paano nila nakilala si Jesus ng pagpira-pirasuhin ang tinapay. Kinabukasan, si Tomas na tinawag na Kambal at isa sa 12 ay nag-aalinlangan na at nagpasyang bumalik sa Jerusalem upang makibalita. Kaibigan, ikaw ba ay taga-Jerusalem? Ano ang usap-usapan doon tungkol kay Jesus?
Ngunit magulo ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat nawawala raw ang bangkay nito. Sinasabi naman ng mga kawal at mga pariseyo na ninakaw daw to ng mga alagad ni Jesus. At sinasabi naman ng mga alagad ni Jesus na di raw nila inuwa ang bangkay nito. Meron ding sabi-sabi na nabuhay raw uli si Jesus. Ano daw ang totoo? Hindi ko po alam. Aalis na ako at maaga pa nga ay lalakbayin. Sige, at maraming salamat sa'yo. Sige po, lalakad na ako. Nabuhay nga kaya si Jesus? O ninakaw lamang ang bangkay niya? Ngunit, hindi yun magagawa ni na Pedro. Kung totoong siya ay nabuhay, ay kailangan makita ko muna ang mga sugat niya. Samantala, habang sila ay kumakain, nagpakita sa gitna nila si Jesus. Sumainyo ang kapayapaan. Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tignan niyo ang aking mga kamay at paa. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay mayroon. Katulad ng nakikita ninyo. Panginoon, ikaw nga ba yan? May pagkain ba kayo dyan? Narito po. Tandaan ninyo, susuguin ko kayo kung paano sinugo ako ng aking ama. Ang pinatawad ninyo sa inyong mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ngunit ang hindi nyo naman pinatawad ay hindi nga pinatawad. Mga kasama, si Jesus nga ang pinangakong Mesiyas. Mapapalad tayong sumusunod sa Kanya. Bili ang mga kasama, titingnan ko. Sino yan? Ako ay si Tomas. Tomas, mabutit dumating ka. Nabuhay na ang maestro at nagpakita siya dito mismo sa bahay. Kapag nakita ko siya, at saka lang ako maniniwala. Ngunit Tomas, nakita ko at nakausap ko ang maestro sa libingan. Maniwala ka, Tomas. Nakasama rin namin siya sa Emmaus. Hindi ako maaaring maniwala hanggat hindi ko nakikita at nahihipo ang butas ng pako sa kanyang mga kamay at ang sugat sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. At ngayon ay kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit si Jesus ay pumasok at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at paa. Itusok mo dito ang iyong daliri at ilagay mo ang iyong kamay dito sa aking tagiliran. Ngayon, huwag ka na mag-aalinlangan. Maniwala ka na. Panginoon ko! Diyos ko! Naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo na ako. Mapalad ang taong naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Hindi na rin nagpakitang muli sa kanila si Jesus. Naalala nila ang tagubiling niya na mauna siya sa Galilea. Kaya sila ay nagsibalik sa Galilea, ang bayang pinagmulan nila. Dito nila unang nakilala si Jesus at dito rin nila unang nasaksiyan ang pangangaral at ang mga himala niya. Mga kasama,
Naalala ko pa noong una tayong magkasama. Dito tayo nagsimula ng pagsunod kay Jesus. Oo nga. At matagal-tagal din tayo nalayo. Dito sa ating hanap buhay. Ang mabuti pa ay mangisda tayo. Mukhang maganda ang panahon ngayong gabi. Sige, sasama kami. Tayo na sa lawa. Naroon ang aking bangka. Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po. Ihulog ninyo ang mga lambat sa gawing kanan ng bangka at kayo ay makahuhuli. Bah, dami nating huli. Pedro, ang Panginoon yun, hindi ba? Oo nga. Panginoon, marami pong salamat. Napakarami naming huli. Magdala kayo dito ng kaunting huli ninyo. Hali kayo. Mag-almusal tayo. Simon, anak ni Hona, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon. Iniibig ko po kayo. Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Simon, anak ni Hona, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Nalalaman po ninyo yun. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Simon, anak ni Hona, iniibig mo ba ako? Panginoon, nalalaman po ninyo lahat ng bagay. Nalalaman niyo pong iniibig ko kayo. Pakainin mo ang aking mga tupa. Simon, noong kabataan mo pa, lumalakad ka kung saan ang ibig mo. At ikaw rin ang nagbibihis sa iyong sarili. Ngunit pagtanda mo, ay dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. At iba rin ang magbibihis sa iyo. At iuunat mo ang iyong mga kamay at mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, sumunod ka sa akin. Panginoon, kung ako mangangalaga na iyong mga tupa, ano mangyayari sa kanila? Kung ibigin kong mabuhay siya hanggang sa aking pagbabalik, ano sa iyo ito? Halika, sumunod ka sa akin. At ipangaral ninyo ang mabuting balita sa aking pangalan ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Ang mabinyagan sa aking pangalan ay papupurian, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kayo ang mga saksi ko sa mga bagay na ito, sa buong Jerusalem at Judea at hanggang sa Samaria. Kaya huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi binibigay sa inyo ang ipinangako sa aking Ama. Panginoon, muli niyo na po bang itatatag ang kaharian ng Jerusalem? Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi nyo na kailangan malaman pa kung kailan yun. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan
pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan. At kayo ang mga saksi ko sa mga bagay na ito, sa buong Jerusalem, sa Judea, at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ipinagkaloob na sa akin ng aking Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at dito sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, kasama ninyo ako hanggang sa wakas ng sanlibutan. At nakatingala pa kayo sa langit. Wala na si Jesus sapagkat umakyat na siya sa langit. Gaya ng kanyang sinabi, lumakad kayo at ibalita ang Ebanghelyo sa buong daigdig. Magalak kayo mga kapatid. Kung dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay, sapagkat alam ninyong mas titigbay ang inyong pananampalataya, matapos ninyong mapagtagumpayan ito. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas, upang maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung may pagkukulang man sa karunungan, ang iilan sa inyo ay humiling siya sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay sagana magbigay at hindi nanunumbal. Ngunit, ang humihiling ay dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinatangay ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap sa Panginoon ng kahit ano. Ang taong pabago-bago ang isip at hindi talaga alam kung ano ang ibig. Ikararangal ng dukang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas, gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw,
nalalagas ang kanyang mga bulaklak, at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Mapapalad ang mga nananatiling tapat sa pagkatapos ng pagsubok. Sapagkat pagkatapos ng pagsubok, ay sila'y tatanggap ng potong. Ito, ang buhay na ipinangako ng ating Panginoon. Huwag sabihin nino man, kapag siya'y nakakaranas ng pagsubok, ay sinusubok siya ng Diyos. Sapagkat hindi nanunubok ang Diyos sa masama. Natutokso ang tao kapag siya'y nagpadala sa kanyang pita. Ang pita, pag lumala, ay nagiging kasalanan. Ang kasalanan, pag nagbunga at nagugat, ay nagiging kamatayan. Kaya't manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na may likha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niya na tayo ay kanyang maging mga anak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Tandaan niyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pananalita at huwag kayong magagalit kaagad. Sapagkat ang galit ay hindi makatutulong sa isang tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikdan ninyo ang marurumi niyong gawa at alisin ang masamang asal. Ito ang makakatulong sa inyo. Kapag ito'y ginawa nyo at hindi nyo pinakinggan, ay para kayong mga taong humarap sa salamin. Matapos makita ang kanyang ayos, nakakalimutan ang kanyang sarili. Mga kapatid, bilang isang sambayanan na sumasampalataya sa ating Panginoon, si Yesu Kristo, ay huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, may isang taong pumasok sa inyong lugmuka at sinabi mo sa kanya na dito ka na lamang maupo. At ang isa naman na pumasok ay sira-sira ang damit. At sinabi mo sa kanya na sa sahig ka na lamang maupo o dyan ka na lamang sa tabi, ay humuhusga ka na ng tao at nagtatangi ng panig. Mga kapatid, anong mapapala ng isang tao kung sasabihin man itong ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan at gawa? May liligtas ba siya ng pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang masuot at walang makain. At sabihin ng isa sa inyo, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit ibinibigay sa kanya ang sapat na pangangailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya ito? Gayunman, patay ang pananampalatayang walang kalakip sa gawa. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong mga puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang pagbalaki, kundi pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi sa diablong makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari rin doon ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng masamang gawa. Anong dahilan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo
pawang nagkakalaban-laban. Meron kayong pinakamimithi, ngunit hindi nyo ito nakamtan. Kaya't papatay kayo, mapasay nyo lamang ito. At dahil na rin sa pag-iimbot ninyo sa mga bagay na hindi inyo, kayo ay nag-aaway-away. Humiling kayo sa Diyos, ngunit hindi nyo ito nakamtan. Humiling man kayo upang gamitin lamang ito sa kalayawan. Pakinggan nyo ito. Kayong mayayaman, tumangis kayo dahil sa kapagkatihang darating sa inyo. Bulok nga ang inyong kayamanan at ang inyong mga ginto at pilak, at ang iyong pilak na yan ay siya ring uubos sa inyong mga buhay. Kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo. Tulad ng isang magsasaka, matyaga niyang inihintay ang unang pagpatak ng ulan para sa kanyang mga paninig. Ganon din naman kayo. Magtiyaga kayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag kayong magsiraan mga kapatid. Ang sinumang namumula o naninira sa kanyang kapatid ay namumula o naninira sa kautusan. At kapag namula at hinatulan mo na ang kautusan, hindi ka na isang tagasunod, kundi isa ka ng hukom. Iisa lang ang hukom. Siya lang may kapangyarihan lumika o pumuksa dito. Ngunit kayo, sino kayo upang humusga sa inyong kapwa? O sige mga kapatid, magsuwi na kayo sa inyong tahanan ng mapayapa at pupuntahan pa namin ang mga kapatid natin sa Jerusalem. Sige na. Thank you.
got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out and losing all control. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like oh my God. Like oh my God. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move Just it. take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go. We gotta rock, 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 rock. Easy come, easy go. Now we on top, feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us, you know what we say. Party every day, party every day, and I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna